sa inyong pagdalot ngayong araw. Papunta sa church kahit medyo maulan. God bless you po. At sa mga online na nanonood, maraming salamat din sa pag-attend ngayong umaga. So, tayo po ay tumayo lahat upang magpuri sa Panginoon. Pero bago tayo magsimula, basahin po muna natin ito sa Psalms 145, verse 1 to 3. Sabay-sabay po natin itong basahin. In 1, 2, 3, go! I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. Amen. Next. Okay, I will praise. Sige, 1, 2, 3. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Amen. Amen. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yes. At bago tayo magsimula, let's just pray together. Father God, we thank you for today that you have given us, and we pray na ikaw po ang manguna sa amin sa praise and worship ngayong araw. And I pray na itong kantang tutugtugin po namin, kakantahin namin sa inyo ay magmula po sa aming puso, Panginoon. For it is true, Lord, you are great and you are worthy of all the praise and all the honor. Maraming salamat. We welcome your presence in this place. This we pray in Jesus' name. Amen. Ngayong umaga, ready na ba tayong lahat magpuri sa Panginoon? Parang hindi ko po kayo marinig. Ano po? Amen. Okay, kung ready na kayo, let's start. Who could ever stop us? And if our God is with us, there is nothing that can stand against us. Today, let's declare this. Sabay-sabay tayo, kantahin natin to sa
Panginoon. Let's declare this in our lives. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, Then what can stand against? and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, Then what can stand against? and if God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Can stand against? Let's sing, our God is greater. Our God is bigger, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is bigger, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand again? Can stand again? Stands again. Lord, come on, just give God the highest praise. Yes, Lord, we worship you, we honor you, we praise you, oh God. Oh, we give you all the praise, oh Lord. Yes. Yes, Lord, we worship you. Yes, Lord. Sabi nga po dun sa kanta, our God is greater. Our God is stronger, Lord, and you are higher than any other, O Lord. And Lord, if you are for us, O God, nothing can be against us, Lord. If you are with us, Lord, nothing can be against us, O God. Lord, it said in Psalms 145, Lord, that you are great and you deserve all the praise, Panginoon. You deserve all the highest honor, Panginoon. For you alone, O God, are worthy of all praise. Lord, right now, we just surrender our hearts to you. We surrender our minds to you, O God. Right now, we just want to worship you, O Lord. And I pray that may you lead us, Panginoon. Ikaw po ang mag-lead sa amin through the Holy Spirit, O Lord, as we sing this song, O God. May it be from our hearts, O Lord. As we worship you, O God. Let's just take this time to worship the Lord our God for all of His goodness in our life, for His faithfulness sa atin. Yes, we worship you, O God. Yes, Lord, worship you, God. Yes, worship you, Lord. Come on, just worship Him right now. Yes, Lord, you're the Lord of Lords. You're the King of Kings, Panginoon. And right now, we just want to worship you, Lord. Let's sing this, the splendor of a king. Splendor
Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Yes, Lord, you are great, oh God. Oh, we worship you. Yes, Lord. Let's sing H2H. H2H instead. And time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great
sing this one more time. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see how great is our God. Yes, Lord. You are the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's sing this for the last time. You are the name. You are the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Yes, Lord, come on, give him the praise. Yes, Lord, we thank you, O God. We give you praise, Panginoon. We thank you, Lord, for your goodness, Lord, for your wonderful love, Lord, sa amin, for your faithfulness, Panginoon, na hindi niyo po kami pinabayaan kailanman, Panginoon. And right now, Lord, we thank you, Lord, and we honor you, O God. Yes, Panginoon, you are great, O Lord. You are the Lord of Lords. You are the King of Kings, Panginoon, and you're the greatest name above all name, Lord. And right now, we just want to thank you, O God, for this wonderful day that you have given us. We just want to thank you, Lord, that we are here, O God. Nasama-sama kami nakakapagpuri, nakakapagpasalamat sa inyo, O God. And today, Lord, we commit this service to you. We commit this fellowship to you, O God. I pray na buksan niyo po yung puso ng bawat isa, Lord. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa na maintindihan po namin yung word na ibibigay niyo sa amin, Panginoon. At ikaw rin po ang mag-anoint sa aming pastor na ikaw ang magsasalita through him, O God. And every segment, Lord, of this service, Lord, mula sa worship, mula sa communion, O God, mula sa preaching at maging sa giving, Lord, at sa bawat part nito, Panginoon, we surrender it all to you, O God. Ikaw po ang maghari, ikaw ang makita sa bawat isa. Maraming salamat, Lord. We give you all the praise and all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ganang umaga sa bawat isa. Tayong lahat ay muling tumayo at palakpakan natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We give you praise, Jesus. We bless your name, Lord. We magnify your name, oh God. Oh, we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our lives, in our midst, Lord. Move mightily, O Lord. We allow you to move mightily, O God. Oh, we worship you, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, O Lord God. Heavenly Father, we honor your name. We bless you, O God, with our lives, with our hearts, O Lord.
Cleanse us, sanctify us, Lord, for we are your people. Let the Lordship of Jesus Christ manifest in the hearts of your people. So today, Lord, we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Reveal your word to us. Reveal yourself to us, Lord. Give us a clear understanding of your words, O Lord. Give us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, O Lord. That we, your people, will walk and work for your glory. That your work, O Lord, will manifest, will be revealed in us, O Lord God. Thank you so much, Lord. This we pray in Jesus' name. And all will say, Amen. Amen. Praise the Lord. Wow. Wow. Bago ka maupo, sabi mo sa katabi mo, God bless you and good morning. Beautiful woman and handsome man of God. Praise the Lord. Wow. Amen. Purihin ang Panginoon. Masaya po ba tayo ngayong umaga? Parang masaya nga ah. Masaya ba talaga ngayong umaga? Pagkasabi sa katabi mo, masaya ako, nakatabi kita ngayon. Salamat, nandito ka. Purihin ang Panginoon. Again, we talk about revival because we believe in revival. Amen? Naniniwala tayo sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Naniniwala tayo that meron pong seasons, meron times of revival, at kinakailangan lamang pong i-connect natin ang ating sarili sa Diyos at ang Diyos makakilos sa ating buhay sa makapangyarihang paraan. Kaya welcome po ngayong sandali sa ating pong sambahan, sa Acts Community Ministries, at welcome ang bawat isa na patuloy tayong sumamba sa Diyos, patuloy na kilalanin natin ang Diyos, patuloy na hingin natin sa Panginoon ang kanyang makapangyarihang pagkilos sa ating buhay. More than anything else, we need the move of God, we need revival, we need the presence of the Holy Spirit in our lives na gamitin tayo ng Panginoon sa kanyang kalooban sa makapangyarihang paraan. Ngayong sandali, ako po ay mangungusap sa paksang i-cry for revival. Ang panalangin, pag-iyak ng ating puso para sa revival o doon sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating pong iglesia. Mga kapatid, ang revival ay matinding pagkilos ng Diyos na kinakailangan natin itong hingin sa Kanya na mayroong daing o pag-iyak ng ating puso. Tingnan po natin sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa pag-iyak at panalangin tungkol sa revival. Buksan natin ating Biblia sa Habakuk, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 2, sinasambit ng ang Biblia. Ito po ang sinasabi, ang panalangin ni Propeta Habakuk sa Sigionot. Kanyang sinabi, O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo at ako'y natakot. O Panginoon, buhayin mong muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay iyong ipaalam. Sa kapuotan, alalahanin mo ang kaawaan. Sa wikang English, sa English version, it says, Prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth. He said the word, O Lord. Makita mo yung sigaw ng kanyang puso. And he said the word, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Sa mga kasulatang ito, makikita po natin yung sigaw, yung iyak ng puso ni Habakuk, sinanalangin sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa isang revival
sa kanyang generation. Ganon din po sa atin ngayong sandali. We must cry out to God for revival in our family. We must continue to pray and to cry out for revival in our church, in our generation. But the question today, ang tanong ngayong sandali, bakit natin kailangan na dumaing at umiyak para sa revival? Bakit natin kailangan ang gawa ng Diyos sa ating buhay? Why do we need to cry for revival? The reason why is this. We need to cry for revival because it is the revelation of God's work. Kailangan po natin na umiyak, dumaing, dumalangin sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa isang revival sa ating generation sapagkat ito ay kapahayagan ng gawa ng Panginoon. Think about this, mga kapatid. Revival is the work of the Lord. Gawa ito ng Diyos. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito gawa ng sinuman. Ito po ay makapangyarihang gawa ng Diyos. And we need God to move in our lives, in our midst, in our church, in our generation. Kaya yung prayer na ito ni Habakkuk ay dapat maging panalangin din natin. Nasabihin natin sa Diyos, O Lord, revive your work in the midst of the years. Buhayin mo, Panginoon, ang iyong mga gawa sa kalagitnaan ng mga taon. Dito po makikita natin yung desperation ni Habakkuk. Yung kanyang pagnanais, yung sigaw ng kanyang puso para sa makapangyarihang gawa ng Panginoon. At ito po ang dapat maging desperation. Ito po ang dapat maging sigaw ng ating puso. Pagnanais ng ating puso. Na makita po natin ang gawa ng Diyos. Ang mga gawa ng Diyos. Ang mga pagliligtas ng Diyos. Ang mga kahabagan ng Diyos. Makita natin na ang Diyos patuloy na magpagaling. Makakita tayo ng mga taong gumagaling sa kanilang sakit at karamdaman. Makita natin yung makapangyarihang gawa ng Panginoon. Ito po nawa ang maging sigaw ng ating puso. Kasi po ang paglilingkod sa Diyos, kung wala ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ito po ay boring, ito po ay walang kabuluhan, ito po ay hindi makahulugan. Ang tanong ngayong sandali, bakit ganun na lamang yung eagerness ni Habakkuk? Bakit ganun siya kadesperado na sinabi niya, O Lord, O Panginoon, gumawa ka sa amin. Buhayin mo ang iyong magawa sa kalagitnaan ng mga taong ito. Anong dahilan? Bakit gano'n na lamang yung kanyang eagerness? Gano'n na lamang yung kanyang desperation, yung kanyang passion, yung kanyang iyak sa Panginoon. Alam niyo bang dahilan? Sapagkat nakita ni Habakkuk sa kanyang generation ang mga kasamaan, the works of evil, and the works of the ungodly men were rampant in his generation. Talagang pagdilat ng kanyang mga tao, kung saan siya tumingin, makikita niya yung kasamaan laganap. Makita niya yung mga masamang gawa ng tao laganap. And so, therefore, he cried out for revival. So makikita po natin yun mamaya sa chapter 1 and chapter 2. Expound po natin. Pero dito po sa verse 1, makikita po natin yung salitang shigunot. Ito po ay isang unknown word, but it gives us the idea of a strong emotion to cry. Kasi po si Habakkuk ay nasa isang lugar na tinatawag na shigunot. It was a place of strong emotion to cry. Ito yung naging lugar niya upang siya ay sumigaw sa Diyos, upang siya ay umiyak sa Panginoon at sabihin niya sa Diyos na buhayin ng Diyos yung kanyang mga gawa. Kasi laganap ang kasamaan sa kanyang kapanahunan, sa kanyang generation. Yung mga masasamang gawa ng mga taong hindi matuwid ay laganap. And so, siya po ay nanalangin sa Diyos at sumisigaw sa Panginoon at nagsasabi sa Diyos, O Panginoon, nais naming makita ang iyong mga gawa sa aming generation. Ang iyong mga pagliligtas, ang iyong mga pagpapagaling, ang pagbabago mo ng buhay ng mga taong makasalanan. Ito po yung kanyang sigaw at daing doon po sa lugar na yon ng Shigunot. He was in a place of strong emotion to cry because he was in the midst of the works of evil and the cursed works of the ungodly men in his generation. So tingnan po natin yon in Habakkuk chapter 1, verse 1. Sabi ng banal na kasulatan, it says, The
burden that the prophet Habakkuk saw. Meaning, yung kabigatan. Matindi yung word burden. Ito yung kanyang kabigatan. Ito yung kanyang pinapasan sa kanyang generation sapagkat nakakita siya ng mga kasamaan sa kanyang panahon. Sabi niya sa verse 2, "O Lord, how long shall I cry, and you will not hear? Even I cry out to you, violence, and you will not save." Sabi niya, hanggang kailan, O Panginoon, hingi ako ng tulong sa iyo? Hanggang kailan makikita ko ang karahasan at sasabihin ko, Lord, merong karahasan at hindi ka magliligtas? And then sabi niya sa verse 3, bakit mo hinahayaang makita ko ang kasamaan? Why do you show me iniquity and cause me to see trouble? Bakit po, Panginoon, na hinahayaan mong makita akong kasamaan at tingnan ng kaguluhan? Alam mo, kapag ikaw isang matuwid na tao at ikaw ay namumuhay sa isang lugar na kung saan makikita mo yung kasamaan laganap, yung kaguluhan laganap, yung pandarambong, yung pagnanakaw, yung karahasan nasa harapan niya, yung mga pag-aaway-away nasa kanyang harapan. At siya po ay sumatawag sa Panginoon dahil nakita niya po ang sitwasyon sa kanyang kapanahunan. The same with us in our generation. Kung ano yung buhay ni Habakkuk sa kanyang generation, the same with us in our generation. Itong generation natin, makikita natin yung iniquity, yung trouble, yung plundering or pandarambong, yung violence. Makikita natin, mapapanood natin sa television or makikita natin sa paligid, yung karahasan. And then sabi niya sa verse 4, "Therefore the law is powerless." Kaya nga po ang batas hindi pinapansin, walang kapangyarihan ng batas, walang ngipin ng batas. Ang katarungan kailanman ay hindi nangingibabaw. Sapagkat pinaliligiran ng masama ang matuwid, kaya't ang katarungan ay nababaluktot. Nakita ni Habakkuk ang kasamaan o the works of evil in his generation. Kaya siya sumisigaw sa Panginoon, "O Panginoon, revive your work. We want to see your work. We want you to move in our generation." So tingnan po natin kung paano nag-respond ng Diyos sa kanya. Kasi ang Panginoon sumasagot. Sabi po sa Habakkuk chapter 1 verse 5, sabi ng Panginoon, tingnan niyong mabuti ang mga nangyayari sa mga bansa, talagang magtataka kayo sa inyong makikita. And then sabi ng Panginoon, "For I will work a work in your days, which you would not believe, though it were told you." Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng gawa sa inyong kapanahunan na hindi niyo paniniwalaan, kahit na may magbalita pa nito sa inyo. So God said, "I will work a work." And that is why Habakkuk is praying, crying out to God for God's revival. Kasi ang Diyos nagsalita sa kanya. Actually, yung Habakkuk chapter 3 na binabanggit po natin, na pinag-uusapan natin, yung teksto natin, ito yung background niya. The works of evil and the works of cursed men or ungodly men. So ang Panginoon gagawa ng gawa sa kanyang kapanahunan. And I believe the Lord will also do His work in our generation. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Purihin ang Panginoon. Naniniwala ko. And that is why I am preaching, I am declaring revival. Because we believe in revival. We believe in the move of God. Hindi pa tapos ang Diyos sa panahon natin, sa generation natin. Ang Diyos magpapakita pa ng mga signs, wonders, and miracles. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ako'y naniniwala. That's why I'm so excited to preach the Word of God, to serve God, to honor the Lord. So makikita po natin dito yung work ni Lord twofold. Una, the first work of God is the judgment. Kaya nga hindi paniniwalaan nila na gawa ng Panginoon. Kasi pinahintulutan ng Diyos, inalaw ng Diyos, because God is sovereign, inaalaw ng Diyos yung kasamaan. Pinahintulutan niya yon. For what reason? Para disiplinahin, i-correct ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao. So the first work of God is the judgment. This was to discipline His nation by allowing the works of evil. Habakkuk chapter 1 verse 6. Sabi niya, "Narito aking ginising ang mga Kaldeo." Ibig sabihin nito yung mga Chaldeans, they were the Babylonians. No, mga Iraqis to, mga Assyrians ito sa panahon na yon. Sabi ng Panginoon, aking ginising sila ang malupit. Take note of the word bitter and hasty nation. Malupit at marahas na bansa na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang sakupin, kunin ang mga tahanan na hindi sa kanila.
So inalaw ng Panginoon yung gawa ng kasamaan to discipline His people. Kasi ang kanyang bayan ng Judah, ang Israel, during that time, ay lumayo na sa Diyos. Kasi itong mga pangyayari kapag ang isang tao talagang nakakaranas na ng magandang buhay, nakakalimutan na ang Diyos. Nangyari yun sa kanila eh. And of course, maging sa panahon natin, kapag isang tao, kaya nga mag-ingat po tayo sa pera, mag-ingat tayo sa kayamanan, mag-ingat tayo sa material na bagay. Po pwedeng dumarating sa iyan, or na pag nasa iyo na, po pwedeng malayo ka na sa iyong personal na relasyon sa Panginoon. Tandaan natin, ang kaaway, matalino rin. Hindi siya bobo. Bakit? Kasi nakapag-accumulate na siya ng vast amount of knowledge magmula pa sa panahon ni Adan hanggang sa ating generation. Ang dami niya ng sinira, winasak ng bansa at bayan at buhay ng mga tao. So narito, sinabi ng Panginoon, inaalaw niya yon. Pinahintulot na ng Panginoon para madisiplina, maituwid, maikorek ang buhay ng isang bansa o ng isang tao. And verse 7, sabi rito, they are terrible and dreadful. Kakilakilabot sila, nakakatakot sila. Kikita mo, kahit sa panahon natin, may mga taong nakakatakot ang mukha. Lalo yung mga, sorry for the word, no? Yung may mga ibang tao talaga na pagtingin mo, mabalasik ang mukha eh. Di ba? Bakit mabalasik ang mukha nila? Kasi nga wala ang Diyos sa kanila. Wala ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. At sabi rito, sila ay kakilakilabot, nakakatakot ang kanilang paghatol at ang kanilang karangalan o ang kanilang dignity ay mula sa kanilang sarili. So yun yung sinabi ng Panginoon. At tingnan po natin yung naging sagot naman ni Habakuk kasi nag-uusap sila ng Diyos eh. Kaya nga sa panalangin, ang panalangin hindi monologue eh. Prayer is dialogue. Sasabihin mo sa Panginoon yung problema mo at ang Panginoon naman magsasalita sa'yo. So tingnan natin kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya. O yung sinabi naman din ni Habakuk. Sabi niya sa verse 12, ng Habakuk chapter 1, are you not from everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die, O Lord. You have appointed them for judgment. O rock, you have marked them for correction. Hindi ba ikaw ay banal, Panginoon naming Diyos? Ikaw ay walang hanggan. Iyong itinakda sila sa paghuhukom o pagdidisiplina. Ikaw ang nagtatag sa kanila upang magtuwid. And he said the word in verse 13. Sabi niya, you are of purer eyes. Ang iyong mga mata ay malilinis. Hindi ka makakatingin sa kasamaan. Bakit mo minamasdan ang mga taong masama? Bakit mo po sila pinahihintulutan? Kasi this time, ang tingin lamang kasi ni Habakuk, yung one side lang. Hindi niya nakita yung whole picture, the big picture of God's work. May inaalaw ang Diyos because merong permissive will si Lord. At meron siyang perfect will. At ito mamaya pag-uusapan po natin. Kaya lang may tanong siya sa Panginoon, sabi niya, bakit mo minamasdan ng mga taong masama, tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa sa Kanya? Bakit po, Panginoon? In verse 14, sabi niya, why do you make men like fish of the sea? Like creeping things that have no ruler over them. Bakit mo hinayaan ng mga tao na gaya ng mga isda sa dagat, gaya ng mga gumagapang na bagay na walang namumuno sa kanila, walang naggagabay sa kanila, walang nagdadala sa kanila sa kabutihan at tamang pamumuhay? Bakit po? Ito nakita ni Habakuk. Ito yung kanyang mga questions. He saw the work of evil in his generation at ito yung naging burden niya. Kaya nga matindi yung kanyang emotion, matindi yung kanyang pag-iyak, matindi yung kanyang pagdaing sa Diyos, na siya ay desperado na ang Panginoon ay kumilos sa kanyang generation. Now, dito po makikita po natin yung ikalawang gawa ng Panginoon. The second work of God is the vision of revival. That is the perfect will of God. To reveal the vision of revival. To revive His work to His people. God gave him the vision of His work of revival. In Habakkuk chapter 2, verse 2, then the Lord answered and said, write the vision. Sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ang pangitain. Gawin mong malinaw sa mga tapyas ng bato kasi yung sulatan nila tapyas ng bato.
upang mga makabasa na yun ay makatakbo. Verse 3, sabi ng Panginoon, "For the vision is yet for an appointed time." The vision of revival is yet for an appointed time. There is a vision, or there was a vision of revival. Ito ay isang appointed time. Tandaan natin, itinakdang panahon ng revival. Kaya nga merong seasons of revival, merong times of revival, mga panahon, mga itinakdang panahon ng pagkilos ng Panginoon. Meron siyang ibinapahayag at ito yung kanyang kalooban. Ito yung perfect will of God to reveal His work of revival. And He said, in the end, it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it. Bagamat ito ay magtagal, hintayin mo. And that is why we're praying for revival. Because it is the vision na binigay ng Panginoon. Merong revival na mangyayari bago maganap ang tinatawag na rapture, o bago maganap yung tinatawag na judgment ng Panginoon. Meron pong revival, no? Kasi po, kailangan kumilos ang Panginoon. Kasi po, meron tayong mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, kaibigan, kamag-aral, kababata na hindi paligtas, na kailangan silang maligtas, na abutin sila ng Panginoon, maranasan nila yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay, mabago sila at maligtas. Kaya meron pang revival na magaganap. I'm looking forward, praying, crying out to God for the work of God, that the Lord will revive His work. Bagamat magtagal ito, pero mangyayari ito. Ang kailangan lang natin, paniwalaan natin to. It will surely come. Ang pangitain ay sa takdang panahon. Bagamat ito'y magtagal, ito ay siguradong darating. Take note of this, mga kapatid. The vision of revival will surely come. Amen? Darating ito. Mangyayari ito. Magaganap ito sa ating panahon, sa iyong panahon. Can we give God the praise? Amen. Kaya sabi niya, hindi matatapos ang generation ito. Gagalaw ang Panginoon. At kailangan lang natin itong sampalatayan ng paniwalaan. Kaya sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 4, "The just shall live by faith." Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Panghawakan natin ito, paniwalaan natin ito. Amen? Purihin ang Panginoon. So, makikita natin ito sa teksto po natin, no po, dahil ipinahayag ng Panginoon sa kanya na there is a vision, there will be a vision of revival. In verse 2 ng chapter 3 ng Habakkuk, makikita natin dito yung sinabi ni Habakkuk. Kasi nagbigay sa kanya ng vision ng Panginoon, nagsalita ang Diyos sa kanya. And then he said the word, "O Lord, I have heard your speech and was afraid." Narinig ko yung iyong mga pananalita, Panginoon, natakot ako. Now take note of the word afraid. The word afraid in Hebrew is kal, meaning to have the fear of the Lord. To stand in awe, to honor and have reverence of God. Magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Nung narinig, nakikipag-usap si Habakkuk sa Panginoon, narinig niya yung mga panalita ng Diyos, nagkaroon siya ng takot eh. Natakot siya sa Panginoon eh. Nagkaroon siya ng banal na takot sa Diyos. Namangha siya sa Panginoon eh. Nagkaroon siya ng banal na takot at paggalang sa Panginoon. Bakit nagkaroon ng takot si Habakkuk? Sapagkat ang Diyos naman ay banal. Ang Diyos naman ay, mabuting Diyos. Bakit siya natakot? Ang dahilan po ay makikita natin sa chapter 2. Ang Diyos ay nagpahayag, nagsalita ng sumpa tungkol sa mga gawa ng mga tao. Yun ang kinatakutan ni Habakkuk. Kasi maaring yung mga taong sinumpa yung kanilang mga gawa ay maaring kakilala niya, kaibigan niya, kamag-anak niya, kapitbahay niya. So ano itong mga pananalita ng Diyos tungkol sa mga sumpa na ayon sa gawa ng mga tao? Una po, itong proclamation or declaration ng Panginoon. First is the curse of greediness. Ang sumpa ng kasakiman. Sabi ng Habakkuk chapter 2 verse 6, pangatlong pangungusap, sabi ng Panginoon, "Woe to him who increases what is not his." How long? Kahabag-habag siya nagpaparami ng hindi kanya. Hanggang kailan? Hanggang kailan ang isang tao magiging sakim sa mga bagay ng mundo?
Hanggang kailan ka magpapasa ng mga bagay na mula sa mga sanla? Kasi ang mga tao sa panahong ito, kapag merong sinasanla sa kanila, para makuha nila yung mga sinasanla sa kanila, nangungutang naman sila para makuha nila yung sinasangla sa kanila. Ito yung kalagayan noon o kalakaran noon. Pero sabi ng banal na kasulatan, will not your creditors rise up suddenly? Hindi ba biglang darating ang mga nagpapautang sa iyo? At magigising ang mga naniningil sa iyo, kung gayon ay magiging pag-aari ka nila. You will become their booty. O magiging pag-aari ka nila. Tandaan natin mga kapatid, kung sino yung nagpapautang sa iyo, at hindi ka makabayad sa kanila, magiging pag-aari ka nila. Wala ka nang magiging karapatan sa iyong sarili. Kasi kontrolado ka na nila. Yun ang kalagayan at kalakaran sa panahon nila hanggang sa panahon natin. Bakit nangyayari ito? Because of greediness. May sumpa ang kasakiman, mga kapatid, ng pagpaparami ng hindi kanya. Pangalawang sumpa o gawa ng tao na sinumpa ng Panginoon. It is the curse of corruption. Kaya natakot si Habakuk nang ito'y kanyang marinig mula sa Panginoon na sinusumpa ng Panginoon ang gawa ng kasakiman ng tao at ang gawa ng paghahangad na hindi sa kanya. Habakuk chapter 2 verse 9. Woe to him who covets evil gain for his house. The word woe, it means sa Tagalog ay sumpain o kahabag-habag siya na may masamang pakinabang para sa kanyang sambahayan. Na may mga taong nasa government o mga taong na nasa ibang kalagayan, nasa isang agency marahil na kinukuha niya yung hindi sa kanya. Kinukovet niya, inaangkin niya yung hindi sa kanya. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kahabag-habag siya na may masamang pakinabang para sa kanyang sambahayan upang kanyang mailagay ang kanyang pugad sa itaas upang mailigtas sa abot ng kapahamakan. Verse 10, ikaw ay nagbibigay ng kahiyan sa iyong sambahayan sa pamagitan ng pagtatanggal ng maraming tao, ikaw ay nagkakasala laban sa iyong sarili. Alam ba ninyo na ang corruption sa government ang nagiging dahilan upang maraming mga tao ang matanggal sa trabaho? Papaanong paraan? Nawawalan sila ng trabaho kasi yung supposedly na kanilang kikitain sa kanilang pagtatrabaho ay kinakamkam na ng mga taong mayroong matataas na katungkulan sa kanila. Kaya marami ang nagiging miserable ang buhay. May sumpa ang gawa ng tao na nagiging corrupt. Inaangkin ang mga bagay na hindi sa kanya. And then sabi ng verse 11, the stone will cry out from the wall, and the beam from the timbers will answer it. Ano ibig sabihin nito? Ang mga bato ay dadaing mula sa pader at ang biga mula sa kahoy ay sasagot. Ibig sabihin, pwedeng yung bahay na yon na kanyang kinalalagyan ay mawasak, bumagsak. At ito ay maging resulta ng kanyang kapahamakan. Kaya narinig ito ni Habakuk, natakot siya. Dahil doon sa curse ng greediness, curse ng corruption, and third, the curse of shedding innocent blood. Yung sumpa ng pagtagas ng inosenteng dugo. Sabi ng Habakuk chapter 2, verse 12, woe to him who builds a town with bloodshed, who establishes a city by iniquity. Papaano yon? Yung mga land grabber, inaangkin nila yung mga lupain, at kapag mayroong mga nag-oppose sa kanila, pinapatay yon, pinapatahimik. Kaya nga kahabag-habag siya na nagtatayo ng lungsod sa pamamagitan ng dugo. Tatayo nga siya ng kanyang syudad, pero marami naman siyang pinatahimik. Ito yung mga kasamaan na mga taong hindi matuwid, mga gawa nila na nakikita ni Habakuk sa kanyang kapanahunan at maging sa panahon natin, ito rin po'y laganap at makikita natin na may mga land grabber talaga. Kaya nga, kapag mahirap ka, nandun ka lamang sa isang lugar na kung ano lang kaya mo. Katulad namin noon, nakatira kami sa squatters area. Dahil dumating yung mga mas may pera sa amin at wala naman kaming pambili ng lupa, kaya kami pinaalis.
At ang iba sa amin, pinatahimik. Ito yung sumpa na gawa ng tao na nakita ni Habakuk. At pang-apat, the curse of drunkenness. At ito makikita natin sa panahon natin. Ang sumpa ng paglalasing. Sabi ng verse 15, woe to him who gives drink to his neighbor. Kabag-kabag siya na nagpapainom ng kanyang kapwa, na idinadagdag ang iyong kamandag at nilalasing sila upang iyong mamasdan ng kanilang kahubaran. Kaya nga kapag may alak, merong... Kaya na sumagot. May sumpa ang paglalasing. And then sabi sa verse 16, ikaw ay napupuno ng kahiyan sa halip na kaluwalhatian, uminom ka ikaw at ilantad ang iyong kahubaran, ang kopa sa kanang kamay ng Panginoon ay darating sa iyo at ang kahiyan ang papalit sa iyong kaluwalhatian. Kaya mga taong laging lasing, yung mga laging uminom ng alak, diba, nakita mo parang wala na siya sa katinuan minsan, na parang makita mo na yung kanyang kahubaran. So ito'y nakita ni Habakuk, kaya siya takot sa Panginoon. Kasi maaaring ito yung kanyang kakilala, kapitbahay, kamag-anak niya. Rampant, laganap ang kasamaan sa kanyang kapanahunan. And that is why he was praying to God, asking God, crying out to God, revive your work. Kasi sobra na yung mga gawa ng tao, sobra na yung gawa ng kasamaan sa kanyang kapanahunan. Kaya nga matindi yung kanyang desperation to pray for revival. Kasi itong mga taong ito gumagawa ng mga itong bagay, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos eh. 1 Corinthians chapter 6, makikita natin doon na talagang gumagawa ng kasamaan yung mga lalasing o nagpapakalasing, nagpapakalunod sa alak, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga gumagawa ng kasamaan, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ito pang matindi na nakita ni Habakuk sa kanyang kapanahunan, the curse of idolatry. Ang sumpa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng verse 18, ng Habakuk chapter 2, anong pakinabang sa Diyos-Diyosan pagkatapos na anyuan ito nang gumawa niyon? Isang metal na larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan sapagat ang manggagawa ay nagtitiwala sa kanyang sariling nilalang o sa kanyang sariling gawa kapag siya'y gumagawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Ano itong mga piping Diyos-Diyosan na ito? Makikita natin sa verse 19. Woe to him who says to wood, awake, to silent stone, arise, it shall teach. Kapag siya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Makakapagturo ba ang mga ito? Ang kahoy ba makakapagturo? Ang bato ba makakapagturo? Tingnan ninyo, nababalot ito ng ginto. It is overlaid with gold and silver, yet in it there is no breath at all. Walang hininga. Laganap ang pagsamba sa kanyang kapanahunan sa mga kahoy at bato na gawa ng tao. At ito rin sa panahon natin. Sinasamba ang kahoy, hinahalikan ng kahoy. Ang bato kinakausap. Kaya maliwanag sinasabi ng banal na kasulatan na nakita ni Habakuk. Ito ay nagtuturo ng kasinungalingan. Sabi nga daw ng iba hindi naman namin sinasamba yan eh. Ang katotohanan na inahalikan ng tao, ang rebulto, ang kahoy, ang bato, yan ay pagsamba. Sila ay Diyos-Diyosan, walang buhay. May mata hindi nakakakita, may bibig hindi nakakapagsalita, may ilong hindi nakakahinga. Walang hininga sa Kanya. But the Lord, the Bible says in verse 20, the Lord, meaning the self-existent one, the eternal God, siya yung creator ng heaven and earth. He is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Manahimik sa Kanya. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na, bakit mo ginawa yan? Bakit ganyan? Bakit? No, hindi. Walang kapangyarihan, walang authority ang isang putik na magsasabi doon sa gumawa sa Kanya na, bakit ginawa mo akong ganito? Bakit ganito ang buhay namin?
No, wala tayong kapangyarihan, wala tayong authority. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam niya ang kanyang ginagawa. Amen? Purihin ang Panginoon. So ito po yung mga gawa ng mga hindi matuwid na tao na nakita ni Habakuk na ang Diyos nagpahayag ng sumpa sa mga ganong bagay na kanilang ginagawa. And that is why Habakuk cried out to God to revive His work in the midst of the years. What we need in our generation is revival of the work of the Lord. Makapangyarihang pagkilos ng mga gawa ng Panginoon. Hindi yung gawa ng kasamaan. Hindi yung mga gawa ng mga tao. Hindi gawa ng mga tao makapagpabago sa buhay ng tao. Ang gawa ng Diyos. Ano ba ang mga gawa ng Diyos? Ang gawa ng Diyos, ito yung pagpapatawad, pagliligtas, pagbabago ng buhay. Nasasambahin mo ang Diyos, Espiritu at katotohanan. That is why we must cry out to God to revive His work in our lives. Nakatulad ni Habakuk, "Oh Lord, revive your work." Gusto naming makita ang iyong mga gawa. Kasi ang mga gawa ng Panginoon ay matindi, makapangyarihan. Ito ay nakakapagpabago ng buhay ng tao. Ito ay nakakapagbigay ng pag-asa ng magandang kinabukasan sa tao. Hindi ang mga gawa ng kamay ng tao, na hinubog ng tao, no? Naglagay siya ng ginto, naglagay siya ng silver doon sa kanyang inanyuan na bato or kahoy, pagkatapos sinamba na. Hindi po 'yon. Gawa ng tao. Hindi kinikilala ng Diyos ang gawa ng tao. Lalo pat ito ay hindi kalooban at nakalulugod sa Kanya. Sapagkat isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Siya ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. At yun ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos hindi nagkatawang kahoy. Hindi siya nagkatawang bato. Nagkatawang tao siya. Naging tao sa katauhan, sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya po yung namatay sa krus at siya po yung ating tagapagligtas at magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos pagdating ng panahon. Amen? Purihin ang Panginoon. So we need to cry out to God. We need to pray, "Oh Lord, revive your work. We want your work, not our works. Not the works of the ungodly man, but the work of God." Yung gawa ng Panginoon. We must understand that revival is God's work. Gawa ng Diyos ang revival. Gawa ng Diyos yung pagliligtas. Gawa ng Diyos yung pagbabago ng buhay. Gawa ng Diyos yung pagpapagaling. Gawa ng Diyos yung pagtutuwid ng buhay. Gawa ng Diyos ang kalinisan ng kaisipan. Gawa ng Diyos ang kalinisan ng puso. Gawa ng Diyos ang matuwid na pamumuhay. Hindi yan gawa ng tao. Gawa ng Diyos yan. At ito ang dapat na makita natin. At itong dapat nating iiyak sa Panginoon. Kasi kahit ng tao magsimba, pumasok sa kung saan sang simbahan at walang pagbabago sa kanyang buhay, wala sa kanya ang gawa ng Panginoon. We cannot bring revival. It is the work of God. None of us can do the work in the heart of man. It is the work of the Holy Spirit. Gawa ng Holy Spirit na magdala siya ng conviction, magbigay siya ng consciousness of a true God. Magbigay siya ng awareness sa atin kung sino yung totoo na Diyos. Maaari tayong tumingin sa panahon natin at sa mga nakalipas na panahon tungkol sa mga makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Pero ito po ay appointed time ng Diyos. It is the times of revival. Itinakdang mga panahon ng Diyos. And we must understand that revival comes in God's timing. Sa oras, sa panahon ng Diyos. Kaya nga may mga tao sa panahon natin, hindi lamang sa atin, sa iba't ibang lugar, na sila'y umiiyak sa Panginoon kasi nakita nilang kasamaan sa kanilang kapanahunan. Nakita nila yung corruption sa kapanahunan nila. Nakita nila yung greediness sa kanilang kapanahunan. Nakita nila yung mga tatay at nanay nila, ang kanilang mga kapatid, laging nasa inuman, nasa kung saan-saang lugar. Nakita nila. That is why they are praying for revival. Kailangan natin ito. Di ba ang gandang tanawin na makakita ka ng isang taong na bago ang buhay? Isang taong nalinis ang buhay?
Isang kriminal na naging matuwid ang buhay. Isang lasinggero na naging matuwid ang buhay. Diba, ang gandang tanawin noon. Ito po ay panahon ng Diyos, gawa ng Diyos, na mahayag sa panahon natin. Bigay natin sa Panginoon na siya ang makakilos sa atin. Ito po ang maging pattern natin. Na makita natin ang galaw at makapangyariang pagkilos ng Panginoon. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala ka ng isang taong kriminal pwedeng mabagong buhay? Ang isang makasalanan pwedeng maging matuwid ang buhay? Gawa ng Diyos yan. Hindi yan gawa ng tao. Ako, yung pagbabago sa buhay ko, hindi ko gawa. Gawa ito ng Diyos. And that is why I am so desperate na makakita pa ng mga taong na bago ang buhay, pinatawad ang buhay, niligtas ng Panginoon. Gawa yun ng Diyos. Na makita mo yung tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, na maligtas sila sa corruption, maligtas sila sa curse of idolatry, maligtas sila doon. That is why we need revival. We need to cry out for revival. Kailangan natin na makapangyariang pagkilos ng Panginoon. So why do we need to cry for revival? Because revival is the revelation of the work of God. Pangalawa, we need revival because it is the restoration of God's mercy. First, it is the revelation of the work of God. And second, it is the restoration of God's mercy. Ang revival ay pagpapanumbalik ng habag ng Diyos. Pagkilos ng kahabagan ng Panginoon. It says, in wrath, remember mercy. Sa kapautan, Panginoon, alalahanin mo ang iyong habag. Dito po makikita natin yung sinabi ni Habakkuk na, in wrath, remember mercy. No, the word wrath in Hebrew is rogez, meaning anger and rage. Galit at puot ng Diyos. At ang galit at puot ng Diyos ay hayag. Sabi ng Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan, gawa ng kasamaan ng mga tao. Na sa pamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ito ang nakita ni Paul sa kanyang kapanahunan. Ito rin ang panahon natin. Ito rin ang nakita ni Habakkuk sa kanyang kapanahunan. Na ang puot ng Diyos nahayag mula sa langit. Kung walang revival, mga kapatid, maraming tao pupunta sa impyerno. Bakit? Sapagkat ang dyablo ay abala na kumikilos para sirain, patayin at wasakin ang buhay ng tao at dalhin ang tao sa impyerno. That's why we need God to move in a mighty way. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, alalahanin mo po ang habag. Remember mercy. Panginoon, kahabagan mo ang aking kapitbahay. Sabihin natin niya sa Panginoon, Panginoon, kahabagan mo yung aking mga kakilala na lasinggero at lasinggera. Kahabagan mo sila, Panginoon, kahabagan yung mga taong ito na natatakpan ng kanilang mga mata. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang kanilang spiritual eyes, sarado. Alam nilang mali, pero patuloy sila sa paggawa ng mali. And that is why we need to cry out for revival and for God's mercy. Now, the word mercy in Hebrew is rakam. Another word for mercy is rakam. It means to love, to be compassionate, and to have tender affection. Ang Panginoon mahabag sa atin. Amen? Amen po ba? Mahabag ang Diyos sa iyong pamilya. Mahabag ang Diyos sa iyong mga anak. Mahabag ang Diyos sa iyong mga kapatid. Mahabag ang Diyos sa kanila at sila ay makaranas ng kaligtasan na makasama natin sila sa kaharian ng Diyos. Mahabag ang Panginoon sa kanila. Maging compassionate ang Diyos sa kanila. Mercy is the compassion shown to someone who deserves to be punished. Yun ang mercy.
Yung bang kahabagan ka ng Diyos, ikaw na deserve mo yung kamatayan, ikaw na deserve mo yung kahatulan, pero ikaw ay kinahabagan ng Panginoon. Gaya ng iba sa atin, kinahabagan tayo ng Panginoon, inalis tayo ng Diyos sa kasamaan ng buhay. Dinala tayo ng Diyos sa katuwiran ng buhay. Yun yung habag ng Panginoon. Ito yung kalikasan ng Diyos na makita sa atin. Makita sa ating pamilya, makita sa ating generation, na mga korap na tao kahabagan ng Diyos, na mga taong sakim kahabagan ng Diyos, na mga taong nagsished ng innocent blood kahabagan ng Diyos. Si Saulo kinahabagan ng Diyos. Siya yung naging dahilan ng kamatayan ni Stephen. Pero kinahabagan siya ng Diyos. Bakit? Kasi si Stephen ay tumawag sa Panginoon. Sabi niya sa Diyos, "O Panginoon, wag mong ibigay sa kanila ang kaparusahan. Ipagkalobo yung kahabagan mo sa kanila." Kapatid, bakit natin to tinuturo? Bakit natin pinapangaral ang salita ng Diyos? Upang maraming tao ang maabot at madala sila sa kaligtasan. Kasi kung maiintindihan lamang ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa buhay ng isang tao na pupunta sa impyerno, kung maiintindihan lamang natin ang sinasabi ng Luke 16 verse 19 to 31 na merong isang taong makasalanan na napunta doon sa mahirap na kalagayan sa Hades. Kaya ako po'y nangaral ng 4 na serye ng pangaral tungkol sa impyerno na magbigay ng warning, magbigay ng babala sa tao. And we're asking God for revival. For the move of God na makakita tayo ng mga taong pinapagaling ng Diyos, pinapatawad ng Diyos, kinakahabagan ng Diyos, nililigtas ng Panginoon. Na ang galit ng Diyos hindi makita sa kanila. Ang puot ng Diyos hindi maranasan ng tao. Maranasan nilang habag ng Panginoon. Tayo po nakaranas tayo ng habag ng Diyos. Ako nakaranas ng habag ng Diyos. Ang bawat isa sa atin nakaranas ng habag ng Diyos nang ang Panginoong Hesus ay manahan sa ating puso. Ang Panginoong Hesus ang siyang tumubos sa atin. Nag-alis ng galit ng Diyos sa ating buhay. At patuloy nating hingin sa Diyos na ang Panginoong Hesus mahayag sa buhay ng maraming mga tao. Ng ating mga kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit tayo sumisigaw, nananalangin, humingi sa Diyos ng revival. Kasi rampant ang kasamaan sa panahon natin, katulad sa panahon ni Habakuk. Laganap ang gawa ng mga taong hindi makadiyos. Ito ang nakikita natin. Accomplishment, gawa ng tao, pero hindi accomplishment ng Diyos. What we need is the work of God. This is the vision of revival. And we need the work of God. Kaya pwede nating sabihin sa Panginoon, patuloy nating ipanalangin ng revival, na sabihin natin sa Panginoon, "O Panginoon, natakot ako na narinig ko may sumpa pala sa ginagawa ng mga taong ganito. Buhayin mo ang iyong gawa. Buhayin mo ang iyong pagkilos sa aming buhay, sa aming kapanahunan. Buhayin mo muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon, ipahayag mo. Reveal your work to us, Lord. Reveal yourself to us. What we need is the revelation of the presence of God. The revelation of the work of God in our lives. And the restoration of God's mercy. Revival is the work of God. Mercy is the move of God. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Amen? Let's pray. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa panalangin ni Habakuk. Na nawa maging panalangin din po ng bawat isa sa amin. That you, O Lord, O God, we pray. We cry out to you, Lord. Revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, Lord. Make it known. Reveal your work to us, God. Show us, Lord, your work. Reveal yourself to us, Lord. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos sa aming buhay.
Dahil meron kaming mga kapamilya, kaibigan, kakilala, Panginoon, na ang kanilang mga gawa ay nasa ilalim ng sumpa. Because of greediness, because of corruption, because of shedding innocent blood, because of drunkenness, because of idolatry, O Lord. And so, Lord, in wrath, in your anger, in your displeasure, O Lord, remember mercy, O God. You are great, O Lord. You are sovereign, Lord. Let your perfect will be revealed to us. Let revival manifest in our lives, in our family, Lord my God, in our generation. Magkaroon ng makapangyarihang pagkilos sa aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kamag-anakan, na mabuksan ng kanilang kaisipan, ng kanilang spiritual eyes, na makita nila na ang kanilang mga gawa ay hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. At mahayag nawa, O Diyos, ang iyong mga gawa sa kanilang buhay. Hinihingi namin ang iyong kahabagan, O God of mercy, O merciful God. Remember your mercy. O Lord my God, you are our God. You are our great God. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Tayong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Let us recognize the greatness of God in our lives today. For we experience His love, His mercy, His goodness. Let us worship Him and recognize His greatness in our lives. Oh, we worship you, Lord God. Oh, we bless your name, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. We worship you, Lord. We honor you. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Let us worship Him in spirit and in truth. For God is great, and He is the one who will give us revival. He is the one who will revive His work in the midst of the years. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Oh, Lord God. Thank you, Jesus. Oh, God, we worship you. Sing this song from your heart. Worship God through this song and recognize the goodness, the greatness of God in your life. Let's believe and pray that the Lord will reveal Himself to you, to us, to our family, to our loved ones, in Jesus' name. Oh, yes, Lord. Sing this song from your heart. Give God the honor and glory for His greatness. Oh, yes, Lord. You're so great, oh Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We bless
magnify your name, Lord. You're so great and awesome. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. You're great, Lord. And we bless your name, Lord. Oh, hallelujah. How great is our God. Great is our God. Oh, hallelujah. Oh, yes, Jesus. You are great, Lord. You are awesome, Lord. Revive your work in the midst of the years of great God. Oh, we want your work in our lives. We want your greatness in our lives, Lord. Oh, hallelujah. We want your greatness. We want your mercy. Remember mercy, Lord. Oh, sing this song from your heart and worship God in spirit and in truth. Because the Lord is in His holy temple. Give Him the glory. Give Him the honor. For He is great and awesome and wonderful. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Revive your work in our midst, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we love your presence, Lord. We love your greatness. We love your work in our midst, Lord. In our lives. Oh, Jesus. The Lord is working right now. Allow the word of the Lord in your heart. Allow the move of the Lord in your life. Let the Lord revive you. Oh, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge you. Holy Spirit, work your work in the lives of your people. Oh, Lord God. Cleanse. Sanctify them. Purify your people. Make us your vessel. A vessel of righteousness. A vessel of holiness. Purify us and cleanse us, Lord. For we're praying, Lord, for your move. We're praying, oh Lord. We're crying out to you to revive your work. Revive your work. Revive your work in our lives. Revive your work in our family. Revive your work, oh Lord, in our relatives. Revive your work, oh Lord, in the midst of the years, oh Lord. In the midst of your people, oh Lord God. Oh Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Jesus.
Remember your mercy. Be merciful in our generation. Be merciful, O Lord, in our family. Be merciful, O Lord, in our children. Be merciful, mahabag ka, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na namumuhay sa masamang gawa, na namumuhay na malayo sa iyo. Kahabagan mo sila, Panginoon. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kahabagan mo, O Diyos, ang aming pamilya. Kahabagan mo, Panginoon, ang aming iglesia. Kahabagan mo ang iyong mga anak, Panginoon. Revive your work, O Lord. Laganap sa aming kapanahunan, Panginoon, ang katulad na gawain ng kasamaan sa panahon ni Habakuk. Maging sa aming panahon, Panginoon, laganap ang kasamaan, laganap ang kasakiman, laganap ang corruption, laganap ang karahasan, laganap ang pandarambong, laganap ang pagnanakaw, laganap ang pagpatay, laganap ang kasamaan, Panginoon. Laganap ang paglalasing, laganap ang pagsamba sa Diyos-Diyos, laganap ang kasamaan sa buhay ng mga taong hindi matuwid. Panginoon, kailangan namin ng revival. Lord, revive your work. Revive your work, O Lord. In wrath, O Lord God, remember mercy. Sa panahon ng poot, sa panahon ng galit, O Diyos, alalahanin mo ang kahabagan. Mahabag ka, Panginoon, sa iyong bayan. Mahabag ka sa iyong mga anak. Mahabag ka sa amin, O Diyos. Mahabag ka sa aming henerasyon, Panginoon. Makakita kami ng mga tanda, himala at kamapalaghan. Makakita kami ng mga taong nabago ang buhay. Makakita kami, Panginoon, ng iyong mga gawa. Hindi ang gawa ng tao, hindi ang gawa ng kasamaan, kundi ang iyong gawa, Panginoon. Ang makita, O Diyos, ang makita ng aming mga mata, ang mga gawa ng pagbabago ng buhay, ang mga gawa ng iyong pagliligtas, ang mga gawa ng iyong pagpapatawad, ang mga gawa ng pagpapagaling mo, Panginoon. Revive your work, O Lord. Hallelujah! In wrath, remember mercy, O Lord. Mahabag ka, O Diyos. Mahabag ka sa aming pamilya. Mahabag ka sa aming mahal sa buhay. Mahabag ka, Panginoon, sa iyong mga anak. Mahabag ka sa aming bayan. Mahabag ka sa bansang Pilipinas. Mahabag ka sa maraming tao, Panginoon. O Diyos, kaligtasan, kagalingan, kapatawaran, kahabagan, O Diyos, ang mahayag sa buhay na maraming tao, Panginoon. Hallelujah! Napadala sila sa kaligtasan, padala sila sa kaharian mo, Panginoon. Padala sila sa kaputihan ng buhay. Paalis sila sa kasamaan. Paalis sila sa gawa ng kaaway. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Oh God, you are great. Show us your greatness. Show us your revival. Reveal yourself to us, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Remember mercy, Lord. Remember mercy. Mahabag ka, Panginoon. Mahabag ka sa amin. Mahabag ka sa aming pamilya. Mahabag ka sa aming mga magulang. Mahabag ka sa aming mga anak. Mahabag ka sa aming mga kapatid, Panginoon. Mahabag ka sa aming mga kamag-anakan, O Diyos. Mahabag ka sa aming mga kapitbahay. Mahabag ka sa aming mga kaibigan. Mahabag ka sa aming mga kamag-aral. Mahabag ka, O Diyos, sa aming mga kababayan. Mahabag ka sa aming bansa. Mahabag ka sa mga namumuno sa aming bayan, Panginoon. We pray for revival. We pray for the outpouring of your Holy Spirit. Oh, Jesus. Oh, God. Remember mercy, Lord. Revive your work, Lord. Nais naming makita ang iyong mga gawa. Sa panahon na ito na laganap ang kasamaan. Laganap ang mga masasamang gawa ng tao. Ang nais naming makita, Panginoon, ay ang iyong mga gawa. Ang mga gawa ng pagliligtas.
mga gawa ng pagpapagaling. Mga gawa mo, O Diyos, mga tanda, himala at kababalaghan sa aming kapanahon. We want to see Jesus. We want to see the presence and the power of the Holy Spirit. We want to see signs, wonders, and miracles in our lives, in our family, in our church, Lord, in our generation. Have mercy on us, Lord. Patuloy mong pag-alabin ang aming puso na dumadaing, umiiyak sa iyong makapangyarihang pagkilos, sa iyong makapangyarihang gawa sa aming buhay, sa aming henerasyon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, ngayong sandali. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong paglilinis, pagtutuwid ng aming buhay. Tulungan mo kaming lumakad sa kabanalan at sa katuwiran. Lead us, Lord, to practice the presence of God in our lives. Makita sa aming buhay ang presensya mo. Maranasan namin ang presensya mo, Panginoon. Makita sa aming buhay ang iyong mga gawa, O Diyos. Pamuhay kaming matuwid, malinis. Kahabagan mo ang mga hindi paligtas, Panginoon. Maghari ka sa kanilang puso. Abutin mo sila, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa makapangyarihang paraan. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Oh, we worship you, Lord. We bless your name. Thank you. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos, Panginoon, ang kaluwalhatian ay sa iyo. Ang karangalan ay sa iyo. Ang kaluguran ay sa iyo. Makita at maranasan ng aming buhay ang iyong makapangyarihang pagkilos, ang iyong pag-ibig, ang iyong kagalakan, ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya, masaganang biyaya, manahan sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. At ang kapangyarihan at banal na presensya ng banal na Espiritu mahayag sa buhay ng bawat isa. Maranasan namin ang iyong makapangyarihang pagkilos at paggalaw sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, at maging sa iglesyang ito, Panginoon, sa iyong mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. God bless you.